makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan bang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, magandang umaga. Miyerkules na tayo ngayon, March 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 20% taas pasahe sa mga shipping company inaprobahan ng Marina. Nagbawas na rin ang biyahe sa harap ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Pasahe naman sa eroplano posibleng tumaas din dahil sa matinding pagsipa ng presyo ng jet fuel. Giyera sa Iran malapit nang matapos ayon kay US President Donald Trump. Meralco, may taasingil din sa kuryente. Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta muling nagkainitan, world war lalong tumindi. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility naging isa ng tropical depression. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maction Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Alian ang ating mga balita. Naging isang tropical depression na ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Bagasa, ang may kahinaang bagyo ay huling namataan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas na hanging 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot naman ng 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng north-northeastward sa bilis na 10 km bawat oras, pero maliit pa rin ang tsansang pumasok ito sa loob ng power line. Ito ay bibigyan lamang ng international name kapag umabot na sa lakas na tropical storm. Ganman, sabi ng Pag-asa, ang trough o extension ng weather disturbance ang siyang magdadala ng mga pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala din ang Pag-asa laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar na ilang araw na ring nakakaranas ng kalat-kalat na pagulan. Ang susunod na bagyo sa bansa ay tatawagin sa pangalang Kaloy. Ang dalawang naunang bagyo sa PAR ay sina Ada noong Enero at si Basyang naman na tumama noong Pebrero. Arestado ang 35 anyos na dental assistant sa isinagawang entrapment operation ng otoridad dahil sa pagpapanggap nito bilang lisensyadong dentista sa Malcolm Square, Perfecto Street, Baguio City. Sa ulat, nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang dental tools, yan ang dental bracket at rubber bands, pliers at mixers, cement liquid at iba pang dental material. Sa record ng pulisya, residente ng Bunuan Guset sa Dagupan City, ang suspect at una na itong naaresto noong May 18, 2025 dahil sa kaparehong paglamag sa Republic Act number 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Bukod pa rito, kakaharap din ang suspect ng paglamag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa kustodiya na ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang naturang peking dentista. Paano ba naman hindi siya mahuhuli? Bungal na, binunutan pa ng ngipin. Magandang Umaga, Pilipinas! Makikita man sa 6.1 million pesos na laga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Bureau of Customs na iya matapos matagpuan sa abandonadong inbound parcel sa Central Mail Exchange Center sa warehouse nito sa Pasay City.
Sa ulat ni Port of Naiya District Collector Yasmin Mapa, galing Netherlands, France at Spain ang mga naturang kontrabando idineklara bilang ordinary items o mga karaniwang kargamento. Nakumpiska ang ulang inbound parcels na naglalaman ng 795 tablets ng MDMA ecstasy at 1,096 grams naman ng powdered ecstasy. Ayon sa Bureau of Customs, bukod pa rito ang 8 gramo ng cocaine, 14 na gramo ng ketamine at 11 grams ng undetermined substance. Sa datos, ngayon pa lamang Marso, nasa 21 parcel na ang naharang ng Biosinaiya sa CMEC sa Pasay City. Agad naman pinupurihan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga tauhan ng NAIA o ang Port of NAIA ng Bureau of Customs dahil sa kanilang mabilis na mga aksyon. Abay, congratulations din kay Dr. Yeye Manawis dyan po sa Port of NAIA. Uminit ng tensyon sa loob ng Quezon City Jail sa Payatas matapos naman maglunsad ng witch hunt si Jail Warden Colonel Maria Lourdes Pasion upang matukoy kung sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa sinasabing special treatment na ibinibigay di umano kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Paulat ng pahayagan Daily Inquirer, kasunod ng hakbang ni Pasion ay ang kanilang eksklusibong ulat na umano'y VIP treatment kay Senator Bong sa Payatas sa Quezon City Jail. Matatandaang iniulat ng naturang pahayagan, hindi umano natutulog si Revilla sa kanyang itinakdang selda at sa isang exclusive air-conditioned room na matatagpuan malapit sa opisina ni Pasion natutulog ang dating senador. Bukod pa rito, meron din umanong special comfort room para sa mga bisita ni Revilla. Binabantayan ito ng mga jail officer na malapit sa warden na silang nagsisilbing lookout kapag may sorpresang inspeksyon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magbabalik na sa Marso 29 ang Link Bingo event ng Bayan. May kabuuang 2.9 million pesos na tax-free prizes ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pangungunahan ng Casino Pilipino Angeles ang 1K for 2M nationwide Link Bingo Games. Lalaro rin ito sa mga sangay na Casino Pilipino sa Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Sabay-sabay na magkalaro mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. Yung pong first 9 games ay may 100,000 pesos na premyo. At doon naman sa 10th, yung ikasampo, o huling round ay may nakatayang guaranteed na 2 million pesos must-go jackpot prize. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng programa ng PAGCOR na maghatid ng kapanapanamik, ngunit responsableng gaming experience at mailapit ang bingo sa mas maraming Pilipino. Para sa detalye, tumawag lamang sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304. Maaari din bisitahin ang www.casinopilipino.ph o ipollow ang official Casino Pilipino Facebook page. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:16 ang oras sa buong kapuluan. Rich number 1 Na naman! Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Isabela. 4:18 ang oras sa buong kapuluan, mga mamis. Kung pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Malapit nang matapos ang gera sa Iran. Ay, salamat naman. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump sa gitna ng kanilang pag-atake sa nasabing bansa.
Yan man, maaari pa manong lumala ang tensyon kung pipigilan ng Iran ang pag-export ng langis. Babala ni Trump, paigtingin pa nila ang pag-atake kung susubukan ng Iran na hadlangan ang mga dumaraan sa Strait of Hormuz na kilalang ruta para sa pandaigdigang supply ng krudo. Tugon naman ang mga otoridad ng Iran, sila ang magtatakda kung kailan matatapos ang giyera at hindi papayagang makalabas kahit 1 litro ng petrolyo kung magpapatuloy naman ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. Susmigino. Meron na pong isang Pilipinong missing dahil po dyan sa bakbakan sa Strait of Hormuz. 19 na minuto na makalipas ang alas 4. Kinilala ng Forbes Billionaires list ang CEO Chief Executive Officer ng Container Terminal Services Incorporated o ICTS na si Enrique Razon Jr. mas kilala sa tawag na EKR bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas at nasa 175th post ng pinakamayamang tao sa mundo ngayong taon. Congratulations kay Ninong EKR. Si Razon ay may kabuang yaman ng $16.5 billion. Sa inilabas na billionaires list ng Forbes, 15 sa listahan ay mga Pilipino. Nangunguna nga si EKR, nalampasan niya ang kapwa tycoon na sina Manny Villar, Ramon Ang at Lucio Tan na nanguna naman sa listahan ng Pilipinas noong 2025. Narito naman ang iba pang mga bilyonaryong Pinoy na kasama din sa Forbes list. Yan Si Enrique Razon nga ay nasa 175th place with $16.5 billion. Sumusunod si Ramon Ang nasa 1,189th place, $3.6 billion. Lucio Tan, 1,223rd place. Sa buong mundo ito $3.5 billion. Manny Villar, 1,376 place, $3.1 billion. Sumusunod si Henry C. Jr., 1,676 place na meron naman $2.5 billion. Ang sumusunod din si Han C. May $1.8 billion. Herbert C. 2,274th place, $1.8 billion. Tapos si Harley C. Yung mga magkakapatid 2,386th place. May $1.7 billion na net worth. Si Andrew Tan, sino nung Andrew nandito pa rin? 2,386 place. 1.7 billion din ang kanyang net worth. Si Lucio Co, Pure Gold, 2,481st place, $1.6 billion. Teresita C. Coson, 2,481st place, $1.6 billion. Si Elizabeth C. 2,600th place na nasa ang network ay $1.5 billion. Si Susan Co. 2,600th place, $1.5 billion. Si Tony Tancachong ng Jollibee, 3,285th place, may $1.1 billion. At si Eusebio Tanco, 3,332nd place na may $1 billion. Muli namang kinilala si Elon Musk ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang net worth nito ay $839 billion. Pangalawa at pumangatlo ang Google founders na sina Larry Page na may net worth na $257 billion at saka si Sergey Brin na may $237 billion na net worth. Si US President Donald Trump ay lalong yumaman sa kanyang panunungkulan, nasa 645th place. Ang net worth nito ay $6.5 billion. Wala, kahit sa page 3. Nahanap ko pangalan ko. Wala. Bisyoso. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho?
Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutay sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yun subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Aba, batiin natin si Ma'am Evan Lang. Si Ma'am Evan Lang ay nasa ano naman ito? 100th place sa paramihan ng kaibigan. Ayan, ha? Di baling di tayo mayaman sa dollars. Basta mayaman tayo sa friend. 66 years old na lolo na street level individual drug suspect arestado matapos mahulihan ng shabu. Meron pang baril sa kanilang tahanan sa Alomena City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Alomena City Police Station ng isang 66 anyos na lolo, street level individual, residente ng Barangay Poblasyon Alomena City, matapos na masamsam sa kanilang tahanan ng 12 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 20 gramo at may street drug price na 136,000 pesos. Batay sa ulat ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagsilbi ng search warrant ang kanilang tropa sa bahay ng suspek kasama ang Regional Intelligence Division ng Pro-1, Regional Intelligence Unit 1 at PDIG SO1 in coordination with PDEA Regional Office 1 na nagresulta ng pagkakumpiska ng nabanggit na illegal na droga at isang kalibre 38 baril na walang serial number at iba't ibang drug paraphernalias. Naharap yun sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Aprobado na ng Department of Agriculture ang nakatakdang pag-import o pag-aangkat ng 250,000 metric tons ng isda. Sisimulan yan sa Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay para matugunan ang kakulangan ng local stocks at matiyak na mananatiling stable ang presyo ng isda sa buong taon. Sabi po ni Secretary Chu Laurel, alinsunod dito sa rekomendasyon ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na mag-angkat na ng maximum importable volume na 250,000 metric tons matay sa supply at demand outlook ng bansa para sa fisheries products ngayon 2026. Sinabi ng kalihim, sinertipikahan niya ito bilang necessary para masiguro ang sapat na supply ng abot kayang isda at iba pang aquatic products. Kabilang sa aangkatin na port products ay crab, lobster, prawn, shrimp, clams, mussel, octopus, oyster, scallop, sea urchin, salmon, sardines, tuna at yellowfin sole. Sa ilalim ng inilabas na guidelines ng DA, ang 10,000 metric tons ng aprobadong import volume ay lalaan sa importation para sa kadiwa program ng pamahalaan, habang ang 80% naman ng natitirang volume ay para sa mga importer na nasa commercial sector. Ang 20% ay para naman sa mga association at mga cooperative. 110 mga pulis i-deploy sa misa bilang suporta kay dating Pangulong Digong Duterte. Nga pala, ngayon yung kanyang first anniversary ng pagkakahuli at pagkakadala sa dahig. Ano ha? Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, aabot sa 110 pulis ang i-deploy ng Davao City Police Office o DCPO upang tiyakin ang seguridad sa isasigawang misa sa San Pedro Cathedral bilang suporta sa ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang naturang misa ay nakatakdang gaganapin mamaya mula alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero, nakahanda na ang mga security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga
dalong taga-suporta at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong aktibidad. Nakaantabay din ang Civil Disturbance Management o CDM team sakaling kailangan. Inaasahan naman ng kapulisan na maraming Dabawenyo mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang makikilahok sa nasabing pagtitipon. Samantala, pinaalahanan ni Captain Caballero ang publiko na pairalin ang culture of security sa buong aktibidad. Pinayuhan din ang mga dadalo na iwasang madala ng matutulis na bagay, backpack at huwag magsuot ng hoodie jacket upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At magandang umaga sa mga taga Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Kidapawan City, sa Makilala, sa Matalam, lato nung nagbibigay ng libreng imprenta ng mga t-shirt para po kay dating Pangulong Digong Duterte. Dandala lang daw ho kayo ng t-shirt, nasa may bandang mga plaza. Sa mga may lakad ayan, may libre silang pa-imprenta. Basta dala ka ng t-shirt doon. May libreng imprenta para po sa mga gustong sumuporta kay dating Pangulong Digong Duterte. Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod dyan sa Amerika. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Belgium. At sa mga suki natin sa Spain, good morning. Baka may mga importanteng lakad kayo, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household use. Lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli, magandang umaga po sa ating mga kumadrona. Muli natin ipinapaalala 27th National General Assembly of Midwives ng Philippine League of Government and Private Midwives. Ang tema, Stand Tall Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Tuloy po yan sa April 15 to 17, applied for CPD units. Para po sa karagdagan detalye, makipag-ugnayan kayo sa 0956-196-6050 o dili kaya sa 0915-855-1119. Magandang umaga po kay Asek Cecil Bangka Santos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga, Pilipinas! 31 makalipas ang alas 4. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Para sa mga taga Davao City. Hindi, binabati ko lang kayo ng good morning. Hindi siya pupunta dyan si Sherwin. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Middle East. Sa mga suki natin dyan sa Arayat, Pampanga. Ayan, at saka sa mga taga Mabini, Batangas. Kumusta na kayo ga? Anyway, ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Paco Public Market, Paco, Maynila. Mamalengke si Sherwin, ha? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Sige. Sa mga nandyan sa may public market ng Paco, Maynila, ang ating word of the day ay embellish. Embellish. Ayan, ha? Sa Tagalog daw po ay pagandahin. Sa mga taga Ilocos, Slovakia, papintasin. Ayan, ha? Sa Cebu, pagpatahumon. Pagpatahom. Hindi pag walang mun. Pagpatahom. Ayan, ha? Sa embellish ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Indiscriminate firing at pagkakadiskubre ng minivan na may kargang mga barel at mga bala sa Malabang, Lanao del Sur.
iniimbestigahan na. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang Malabang Municipal Police Force kasama ang tropa ng 51st Infantry Battalion Philippine Army ng 1st Infantry Tabak Division sa bahagi ng Barangay Kuharab, Malabang, Lanao del Sur matapos marinig ang walang habas na pagpaputok o itong indiscriminate firing sa lugar. Pagdating sa area, nagsagawa ng clearing operation ng government troops at walang inabutang tao. Subalit, may isang minivan with the plate number KBF 8095 ang inabandona at nang silipin ang loob nito, nakita ang samut-sari mga armas, mga bala at assorted military paraphernalia. Na-recover ang isang modified Smith & Wesson carbine, dalawang M16 A1 with M203 grenade launchers, 5 M14 rifles, isang Bushmaster carbine, M14 magazines na may 29 rounds, 12 magazines ng M16 na may 20 rounds, M16 32 rounds, 25 empty shells ng 5.56 mm, 18 rounds ng 40 mm HE rounds for M203 at 7 assorted bandoliers and rigs. Ang mga nabanggit ay isinumite sa Marawi City Ballistic Examination Office. Ayon kay 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade Commander, Brigadier General Yasser Arbara, patuloy itong nananawagan sa publiko na patuloy na makiisa sa ating kapulisan at kasundaluhan para sa mapayapang pagdaraos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa kasong ito, palaisipan kung kanino at ano ang pakay ng grupong ito na nasa likod ng indiscriminate firing at sa pagdadala ng mga armas at mga bala. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Daw po kinakailang paghandaan talaga sa Mindanao itong nalalapit na barangay at na BARM elections. Buti na lang, mahigpit ho yung mga checkpoint yan. Talagang tindin ang pagbumonitor sa mga nag-iingat ng baril. Magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. Magandang umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, ha? May mga flight. Bagay, mahirapan din ngayon makapag-shopping. Dito na ho kayo sa Pilipinas bumili ng pasalubong. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. At sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. O kung hindi, bago ho siguro kayo umuwi, check ho ninyo yung tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants doon ng tsokolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Doon, pwede rin ho kayo mag-place ng order doon. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang Noipi. Magandang umaga, Pilipinas! Isang bagong scientific research ang nagpapatunay na ang mga mangrove forests o bakawan sa Pilipinas ay kabilang sa pinaka-epektibong carbon sink sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mga bakawan ay may pambihirang kakayahang humigop at mag-impact ng napakadaming o napakalaking volume ng carbon dioxide na siyang pangunahing sanhi ng global climate change. Hindi tulad ng karaniwang gubat sa lupa, ang mga bakawan ay nag-iimbak po ng karbon, hindi lamang sa kanilang mga puno at dahon kundi maging sa ilalim ng kanilang mga waterlogged soils. Dahil dito, ang mga organic matter ay nananatiling nakabaon sa putik sa loob ng daan-daang taon. At ang mga coastal mangrove ecosystem ay nakapag-iimbak ng mas maraming carbon bawat hektarya kumpara sa mga terrestrial forests. Bukod sa benepisyo nito sa klima, nagsisilbing matibay na coastal defense system ang mga bakawan. Dahil pinoprotektahan nito ang mga komunidad mula sa storm surges at coastal erosion o pagkasira ng pampang at pagbaha tuwing may matinding sama ng panahon. Ayan,
Kaya pakiusap po natin sa ating mga kababayan, ha? Bukod sa pagtatanim ng kawayan, magtanim din tayo ng bakawan. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga suki natin. Dito po naman sa Antipolo. Uy, malapit ho yung March 14, di ba? Yung special elections. Inaimbestigahan ni Senator Mark Villar ang operasyon at investment activity ng Maharlika Investment Corporation matapos ang pagpasok nito sa 3.6 billion peso investment sa isang port operator. Sa ilalim ng Senate Resolution number 334, binigyan din ni Senator Villar na siya rin pangunahing sponsor ng Maharlika Investment Fund Act. Ang pangangailangang matiyak na ang mga transaksyon ng kumpanya ay tunay na nangangalaga sa interes ng publiko. Matatandang noong Disyembre ng 2025, inanunsyo ang 3.64 billion peso investment ng MIC upang makakuha ng mahigit 100 million shares o minority share ng Asian Terminals Incorporated. Nabahala naman ang senador dahil ang nasabing pagbili ay nangyari kasabay ng plano ng ATI na magdelis o lumabas na sa Philippine Stock Exchange. Ayon kay Villar, tila ginagamit ang pampublikong pondo para paboran ang private shareholders nang walang makukuhang kontrol o impluensya ang MIC sa operasyon ng kumpanya. Sinabi ni Villar, bagamat may kakayahan ng MIC sa kanilang estratehiya, hindi dapat talikuran ng Estado ang tungkulin nitong siguruhin ang transparency ng bawat sentimong ginagastos mula sa kaban ng bayan. Mga anak ng mga magsasaka isa sa ilalim sa training at pag-aaral sa pagsasaka. Meron pang 160 pesos bawat araw na allowance. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Walang babayaran sa training ang mga anak ng mga magsasaka sa 29 na pag-aaral sa pagsasaka sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculture Office Agriculturist Romelo Andadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi sa Sudan Tacloban, isa sa gawa ang training sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga tanim sa sakahan para malaki ang harvest. May in situ certificate na binibigay ng TISDA ang mga kompleto sa pag-aaral para magamit sa trabaho pagsasaka na may 160 pesos pa kada araw na allowance. Naglalayon dito malaman ng mga bata kung paano pagsasaka sapagkat ang mga magsasaka ngayon sa lungsod ng Tacloban ay tumatanda na. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DJ Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Masantos siya kabasan sa mga suki natin dyan sa Ordoneta, Pangasinan. Opisyal lang ito over ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang mahigit 102 million pesos na kinita nito sa pagsasubasta ng mga nasamsam na luxury vehicle ng pamilyang Diskaya. Isinagawa ang symbolic turnover ceremony bilang patunay ng kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling at iba pang paglabag sa batas sa customs sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nasubastang nakumpiskang sasakyan ang kontrobersyal na Rolls-Royce na may payong, Bentley, Cadillac, Lincoln, Maserati at Mercedes-Benz. Naibenta ito sa serye ng public auction upang mabawi ang halaga nito para sa gobyerno. Umabot ng hanggang 4 beses ang isinagawang public auction para maibenta ang mga mamahaling sasakyan na napatunayang iligal na ipinasok sa bansa dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Ay kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang matagumpay na auction. Seryoso ang ahensya sa mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagpapabalik ng nakuhang o pagbabalik ng mga nakukuhang ari-arian sa gobyerno upang magamit sa mga programang pakikinabangan ng mga Pilipino. Matatanda ang isinagawa ang public auction para sa mga nasabing luxury vehicle na mga Diskaya noong November 20, 2025, December 5, 2025, February 11 ng taong kasalukuyan at nitong nakalipas na February 25, 2026. Mahigit isang dekada ng wanted sa Iloilo sa kasong pagpatay, arestado naman ang mga pulis sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Maimbuntag ni mo, Jane. Nahuli sa lalawigan ng Northern Samar ang mahigit isang dekada ng wanted sa batas sa Iloilo City dahil sa kasong pagpatay. Ang wanted ay residente ng Katarman, Northern Samar. Nahuli ito ng PNP sa Hubasan Port Bayan ng Alin
sa isinagawang manhunt operation ng Katarman Police. Ang naristong wanted, kinilala sa kanyang alias na si Sharma, 54 na taong gulang. Katuwang sa pag-aaristo ng kapulisan ng Katarman, ang Northern Samar Police Intelligence Unit at Allen PNP Maritime Unit kung saan nagsilbing support units sa naturang operasyon. Ayon sa ulat ng PNP, mayroong warrant of arrest ang nasabing wanted sa kasong murder o pagpatay na ibinaba noong June 5, 2012 ng presiding judge ng Regional Trial Court, 6th Judicial Region ng Justice Bonifacio Drive, Iloilo City. Walang inilagak na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing wanted. Kasalukuyan itong nasa kustudiya muna ng Katarman Police para sa dokumentasyon at disposition bago iharap sa hukuman na naglabas ng warrant of arrest. Samantala, gumamit naman ang operating unit ng alternative recording device sa pagsasagawa ng naturang operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Tambay na, Sherwin Alparo, mag-showbiz muna tayo. Pag-amin ni Rian Ramos na break na sila ni Sam Versosa, inulan ng batikos. Bakit naman? Alamin natin muna kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning. Pinutakti ng bashing itong actress na si Rian Ramos pagkatapos siyang may interview sa Fast Talk with Boy Abunda kamakailan lang. Kinumpirma ng Kapuso actress ang breakup dahil nakikita naman daw niya sa ilang interviews ni Sam na hiwalay na nga sila at na-post ito sa social media ng GMA7 ang ilang bahagi ng interview na kung saan ay pinabulaan na nito ang issue nila ng kaibigan niyang si Will Dasovich. Itinuturo itong si Will na siyang dahilan daw ng dihiwalayan na Rian at Sam. Pagkatapos ng interview yun ay pinutakti na ng bashing si Rian Ramos. May ilang nagtanggol kay Sam na sinasabing hindi naman daw nagsasalita ang dating politiko. Pero ang ibang komento ay pawang pagtutuligsa na kay Rian. Kaya nag-react ang actress at nag-comment sa post na yon ng GMA Network. Ang sabi niya, GMA Network and Fast Talk with Boy Abunda, why are all the comments on this post from locked dummy accounts in Cotabato City who paying a troll farms? End of quote. Na-check ng kampo ni Rian na ang daming nagko-comment na galing sa isang lugar lang. Kaya obvious na merong grupong si Rian lang talaga ang tinatarget. Wala raw silang pinagbibintangan, kaya lang obvious na troll itong nambash sa kanya ng napakatindi. Wala naman daw siyang legal action na gagawin kaugnay dito. Meron lang siyang isasampang reklamo kaugnay naman sa pagkasangkot nito sa gulo ng dati niyang driver at Michelle D. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. O nga naman, ba't ang dami-dami mga troll-troll ngayon, ano ha? Ako, hindi ko ba nagpapapansin? Yung mga nambabash, sabi yan, tanga-tanga mo naman. Thank you, tanga pala ako eh. At least alam ko na, alam mo na, tanga ako. Dapat kurihin na natin. Inggit ka lang, tanga ako. Ganun dapat ang mga reaksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa si Sherwin Alparo, may huli na kaagad. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Good morning, Sherwin! Yes, Kuya Angel, nako, baka mabash tayo nitong ating winner dahil kanina pa tayo nagpa-standby at nagmamadali siya dahil kukunin niya na yung i-deliver niyang lulutuin. Ay, yan ang nagluluto sila tuwing umaga para makapag-deliver ng tanghalian doon sa mga nirarasyon na nila. Pangalan mo, tatay? Jose po. Jose Abonghe. Abonghe. Oo. Taga saan si tay? Taga saan? Anong probinsya mo, tay? Samar. Kabi ko na nga ba eh. Taga Samar eh. Ayan na. Maupay nga agad tay ha. Oo. Maupay man. Oo. Ay, ang cute naman ang smile ni tatay. Asay mo pamilya tay? Asay mo mga bata? Ha? Wala pa. Wala pa? Single. Single. Single? Uy, ginoo ko. Single na nagtatricycle. Oo. Pero nayuyab tay. Wala man. Wala na? Yeah. Oo. Ganun man. Paglipasan na. Sige. Ayan, si tatay nanalo ng 1,000 ngayon ha. Baka naghahanap ko kayo ng boyfriend. Ayan. Dahil tatay, sino paborito mga announcer tuwing umaga? Angelo Palmore. Si Kuya Angel Palmore, meron kang 1,000 pieces.
Ayan. Salamat. Why, At isa pa syempre, yan. kailangan ako masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Embili. Embellish. Embellish, Embellish lang. Embellish. Pinaganda. Dahil dyan matatanggap po ang pinaganda natin na medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At meron ka pang tatanggapin na grocery bag mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Store Blue Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusuot mo na lang ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng pinakabatang kargador sa palengke. Oy, may Thank future. you. May future yung mga product Okay, boys mo. dyan. Sherwin, may future yung mga product boys mo, ha? Oo, kasi yung isa pang sex bomb yung datingan. Yung mga alugan ng katawan, pang sex bomb. Yung isa naman, pang Ano? leading man yung dating. Ang leading man. Parang, Oo. pwede, Tatay, ano masasama mo? pwede sila sa bahay ni ate. Sa bahay ni ate. Ilalagay sila sa bahay ni ate. Tay. Salamat sa DCRH. Salamat. Ang hirap ang muli. Ayan. Tay, asa ka sa Samar, Tay? Asa ka dapit? Sa Samar, Calviga. Taga-Kaybiga ka. Asa dapit sa Kaybiga? O sa barangay? Western, Makalan. Masalan. Alam mo ba, Kuya Angel, na meron silang pambansang awit dyan sa Kaybiga? Ay, meron. Oo, meron silang inaawit yung Kaybiga lang pala. Sherwin, paalam ka na, ha? Inanak na ko sana. Baka magulpi ka dyan sa, pako. Kaya nga, visit yung aking knock-knock, ang pangit. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka nasusunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Talaga si Sherwin may tinatago pala talagang boses, ha? Tago mo na lang. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakash promo. Mag-commercial ka na at baka samain kayong dalawa. Pambira naman, may threat. Ayan, sige, hanap buhay muna tayo. 49, makalipas ang alas 4. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga rin sa mga taga Molino 2 dyan po sa Bacoor, Cavite. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Molino 2, Bacoor, Cavite. And speaking of Molino, Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kinapawan City, good morning. Mamatayin din natin ang happy birthday. Sabi po ni Ma'am Dana Sandoval, batiin mo naman please ng happy birthday, belated happy birthday si Dino Sandoval. Birthday niya. Ayan, ha. Matagal nang may crush sa akin yan noon pa. Oo, pinatulan ko lang. Yan. Ma'am Dana, ayan. Balita ko pinikot mo eh. Happy birthday kay Dino Sandoval, ang poging hobby ni Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ayan, ha. Eko muna, sino pa ba yung mga nagpapabati pa sa atin dito? Ay, hindi. Ito pala, hindi ito nagpapabati. Kung sino man daw pong nakakaalam sa kinaroroonan nitong si Lilibet Bartolome. Lilibet Bartolome ng Beer and Bull. Yun yung kanyang sinasabing kumpanya, ha. Lilibet Bartolome ng Beer and Bull. Mag-iingat daw ho kayo dito dahil scammer tong taon to, ha. May mga nilolokong tao ito. Kaya baka ho kakilala ho ninyo ito, Lilibet Bartolome, ha, ng Beer and Bull. Baka mahingan din ho kayo, makunan din ho kayo ng investment kuno nito. Iingat ho kayo. Baka madali ho kayo. Tapos na ho itong kumuha ng initial investment, tinakbuhan na. Tinaguan na ho yung kanyang mga kinunan ho ng pera.
Mag-ingat-ingat ka't nag-iintay na sa iyo yung syndicated staff, ha? 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, yung po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultamayo ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog, pag may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Pero para po sa mga karagdagang pang impormasyon, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka pa rin ho ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Prospect sa pagpatay ng isang senior citizen at tagpuang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Aba, ba't nakahandusay? Ayun, arestado ka agad sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mabilis na nalutas ng pulisya ang kaso ng pagpatay sa isang senior citizen matapos agad na maaresto ang suspect kaugnay sa krimen na naganap sa sitio Paglana, Barangay Santa Rita, Masinloc, Zambales noong umaga ng Marso 10, 2026. Bandang alas 6 ng umaga nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima na nakahandusay ito sa gilid ng karsada. Sa tulong ng isang saksi na tumistigo sa pangyayari, agad na natukoy at naaresto ng mga otoridad ang suspect. Sa investigasyon, napag-alaman na nagkaroon ng pagtatalo habang nagiinuman ang biktima at ang suspect. Nakalaunan ay humantong sa pananaksak dahil sa insidente bumagsak ang biktima at tumama ang ulo nito sa isang bato. Kinilala ang biktima na si Rodrigo Reynera, 70 taong gulang, magsasaka at residente na nasabing lugar. Samantalang ang suspect na si alias Roy, 38 taong gulang, isang mangista at residente ng sitio Matalbis, Barangay Inhubol, Masinloc, Zambales ay naaresto at kasalukuyang naharap sa kasong homicide. Ang suspect ay pansamantalang nakadetain sa Masinloc Municipal Police Station Detention Facility habang inihanda ang kakulang kaso laban sa kanya. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, may makikayungan sa masukin natin dyan sa Pampanga. Ito pa pala, munti ko makalimutan, ha? Baka ho, mamumukhaan nyo itong kuha ho ng CCTV. Ito po'y pinaghahanap din ho ng mga pulis dyan po sa Pasig. Ito ho'y notorious na akyat bahay gang member. Ano ha? Ayan, yung tsurang yan, ha? Iba na talagang mga kriminal ngayon. Ano, ha? Mabuti na lang may CCTV. Ha? Sino man daw pong makapagbibigay ng kinaroroonan o pagkakakilanlan ng taong ito, ipagbigay alam kagad sa Substation 1 ng Ortigas, Pasig. Ano ho? Tumawag po sa telephone number 0967-132-9203. Hanapin po ninyo si Captain Yanga. Ano ha? May reward daw po ipagkakaloob ang mga homeowners at security ng Valle Verde kung saan nambibiktima itong akyat bahay gang member na ito. Ha? Ulitin natin, 0967-132-9203. Hanapin po ninyo si Captain Yanga para po mahuli itong walang hiyang ito na walang magawa sa buhay kundi mamerwisyo ng kanyang kapwa. Ayan, ha? Akyat bahay yan na notorious dyan po sa may Valle Verde.
Magandang umaga, Pilipinas! Pinapapaspasan na ng Department of Public Works and Highways ang pagtatapos ng mga isinasagawang pagsasaayos sa bahagi ng Maharlika Highway sa Samar at Leyte. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, tinatapos muna sa ngayon ang mga ginagawang temporary repairs sa naturang kalsada para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa panahon ng Semana Santa o Holy Week. Gayunman, nilinaw ni Dizon, pansamantala lamang ang may ito bilang paghanda sa Semana Santa habang wala pang malalaking kontratistang nagtatrabaho sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking madaraanan ang Maharlika Highway mula Quezon Province, Bicol Region hanggang Samar at Leyte bago magsimula ang Semana Santa. Pero ito pong ginagawa ngayon, ito na yung mga ongoing dati pa last year na delay na pinapapaspasan natin ngayon. At ang sabi ko nga, meron tayong objective para sa Holy Week, sa mahal na araw, na kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Meaning yung mga riniriblock ngayon, kailangan matapos na yan at passable na lahat yan pagdating ng mahal na araw para hindi umaabala yung biyahe ng ating mga kababayan. At yung mga butas-butas na portion, kahit paano, tatakpan natin muna kahit temporary lang. Hintay natin yung mga pangmatagalan na pag-aayos yung mga malalaking kontratista. Ayan. Kaya nananawagan din ho tayo sa PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board. Mag-convene na kayo. I-lift nyo na yung suspension ng mga sinuspending lehitimo namang mga kontratista. Maawa kayo dun sa mga nawalan ng trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! May minamanmanan tayong sama ng panahon. Actually, tropical depression na ho ito na nasa labas ng power line. Kasama na natin mula sa Pag-asa si Alzar Aurelio. Alzar, good morning. Hello, good morning po sa ating lahat. Opo, merong bagyong nasa labas ng PAR. Isa na ngayong tropical storm na may international name Nori. Ito'y hindi inasahang papasok sa PAR dahil ito'y kikilos palayo sa ating bansa. Ang layo ng bagyong ito ay nasa around 1,200 kilometers silangan ng Visayas. Ang amihan ay patuloy na nakaka-apekto hindi lamang Luzon, kasama na rin ang Visayas. At yung extension o trap ng bagyo ay umaabot sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Maulap din na kalangitan at may inaasahang mahihinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Sa lalabing bahagi naman ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maliwas sa panahon ngayong araw maliban sa isolated na pag-ulan. Walang gale warning pero paalala na mag-ingat pa rin ang ating mga babayan na papalaot sa ating mga karagatan lalo na sa Visayas at Mindanao dahil sa kasamtaman hanggang sa maalon doon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, saan ang diretsyon nitong, saan tutungo si Nuri? Mostly po panorte, wala pong bansa po dun sa pupuntahan niya. Wala pa. Pero anong bansa ang tinutumbok nito? Wala. Wala po siyang tinutumbok na bansa sa ngayon. Sa direksyong northwest po. Northeast. Opo. Okay. Ano chance nito? Magdi-dissipate siya? Later on? Yes po. Inaasang mag-dissipate o papalayo sa bansa. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag din po kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Pwede din po sa ating mga emergency kit. Ang family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating household use o sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 5:06 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo ha, Miyerkules pa lamang ho tayo ngayon, March 11, 2026. Ilang araw na lamang mag-eleksyon na dyan sa Antipolo. Kasama na natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po sa Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ano hong mangyayari sa March 14 dyan po sa Antipolo? Tama po kayo, ito isang special election dahil nga po sa pagyaon ng ating dating Congressman Acop. At dahil dyan, kinakailangan na po yung pwesto na yan sa Magtabang Kapulungan. So Angel, dyan po sa 2nd District ng Antipolo, ay meron po dyan 8 barangays at ito po isa sa pinakamalaking distrito sa buong Pilipinas. 352,793 po ang mga botante dyan, so Angel. Opo. Ilan? 300? 252,793 po. Sir Angel ang botante. 8 barangays, 348 na clustered precincts at 36 na mga eskwelahan kung saan boboto yung mga kababayan natin. Dami pala, no? Akala ko, maliit lang na, 8 barangay pero ganun karaming tao. Sila po ang pinakamalaki sa buong bansa, Sir Angel, kung tutuusin na distrito. At kung kaya naman maaari iti maliit lamang sa paningin ng iba, pero ito po sa Comelec, medyo malaki na po ito. Padami pong barangays dyan, doon sa 8, ang malalayo. Hindi po ito talaga yung mga malalapit na barangays na pwedeng lalakarin lang. May mga, kaya po, by tomorrow o hanggang mga bandang Biyernes, magdi-distribute na po kami ng mga gamit kaagad. Oo. Ilan na naglalaban? 6 po ang naglalaban sa Angel. Dami pala. Opo, meron po isa kasi na nag-withdraw. Kaya sa kasalukuyan, 6 pa rin ang naglalaban para sa pagiging miyembro ng House of Representatives. Dami ha, 6 ang naglalaban. Okay. May listahan kayo, Chairman? Ay, opo, hindi po wala po ko dito sa ngayon sa kasalukuyan sa Angel. Pero doon po sa isa, yung nag-withdraw si Mr. Sumulong dahil nga po sa ano mang kadahilanan po yan na personal. Hindi na po siya nagtuloy sa pagkandidato kaya 6. At meron po isa na pinapa-disqualify o pinailan ng kaso na tinatawag na election offense o yung vote buying. Pero inuulit po natin, mali po yung kumalat, fake news po yun, na sinasabing na disqualify daw po yung kandidato na yun, yung Mr. Acop, dahil lalo po sa issue ng vote buying. So wala po, hindi po makatotohanan yun. Hanggang sa kasalukuyan, siya po ay kandidato pa rin. Ano yan? Naglagay din sila ng mga campaign material? Hindi na? Meron din po, may mga campaign materials din po. Ang kampanyahan po nila ay mula February 12 hanggang March 12, Sir Angel. Okay. Isang buong buwan din nagkampanyahan. Pero sa kasalukuyan, Sir Angel, 10 araw bago ang eleksyon sa Sabado, bawal na po ang pag-distribute ng kahit na na ayuda o kahit na anong mga AIX, MAIP, AKAP, dyan po sa 2nd distrito ng Antipolo. Pero wala kayong in-announce yung gun ban, ha? Dyan sa lugar? Announce po tayo ng gun ban, Sir Angel. Meron po tayong gun ban. Simula po na mag-start yung campaign period. Actually, election period pa nga, ay may gun ban na. Pero medyo unique po ito, Sir Angel, dahil isipin niyo po may gun ban sa 2nd distrito ng Antipolo, pero walang gun ban doon sa labas
ng ikalawang distrito ng Antipolo. Kung halimbawa, ikaw ay may daladalang baril doon sa isang bayan sa labas ng ikalawang distrito, wala pong problema yun dahil kung ikaw ay meron permit to carry or license mula po sa PNP. Pero once na pumasok ka na sa ikalawang distrito ng Antipolo Sir Angel, ay huhulihin ka na po doon. Kasi po lahat ng exemption, lahat pa ng lisensya ay suspended at ikaw ay pwede lamang magdala kung ikaw ay may nakuha na exemption mula sa COMELEC. Okay, so March 14 yan, special election dyan po sa second district ng Antipolo. Ayan. At, yes, kasi ito po yung manual na election. Manual po ito, hindi po ito automated na election. Okay. Isusulat ng mga botante ang pangalan ng kandidato at dahil po dyan, bibilangin din ng mano-mano ang mga boto at maaari po ang resulta at ang proklamasyon ay mangyari kinabukasan pa. Mga March 15 pa hanggang hapon, pwede makapagproklama ng nanalong kandidato. Okay. Maiba ako. Kumusta ho yung preparation natin for BARM election? Diyan pala sa BARM, may di ba? May nagpile na ng candidacy? Wala pa. Po si Angel, ang dahilan ay sapagkat hinihintay natin yung pagiging batas, yung panukalang batas na ang eleksyon ay napifix nila ng September 14 ng taon na ito. Siyempre po, hindi kami pwede magpa-file pa ng certificates of candidacy hanggat hindi po napifix yung date kung kailan mangyayari yung halalan. Pero, nakapaglabas na po ang Bangsamoro Parliament, yung parlamento ng tinatawag nilang districting na batas. Yung po yung matagal na natin hinihintay si Angel. At ito po yung amin pong nagkaroon na kami ng implementing rules and regulation. At the same time, nagkaroon din po sila ng mga ilang pagbabago sa kanilang election code na ipapatupad namin sa halalan kung sakali mangyayari sa September 14. Tulad ng tinanggal na po nila si Angel, yung none of the above na pagpipilian sa mga balota. Wala na po yun. Umalis na po. Wala na si none of the above. Kasi nga malilito pa yung mga botante. Pero when will be the filing ng candidacy? Kung sakali po talaga matutuloy na September 14 at sana bago po magsara ang ating o mag-adjourn ang ating pong kongreso sa ito pong darating na March 21, sana po makapag-file kami ng candidacy ngayong darating na Mayo dahil kinakailangan po namin imprenta ang pangalan ng mga kandidato at yung mga political parties na magpaparticipate mga bandang buwan ng Hunyo. Yan po kakailanganin si Angel na ilagay pa doon sa system dahil nga po automated election po ang Bangsamoro Parliamentary Election. Bandang Hulyo, kinakailangan na namin ma-imprenta ang lahat ng balota. Ano po ito, Sir Angel? 2.3 million na mga balota dahil mga 2.3 million po mga botante yan. At the same time, pagdating naman po ng buwan ng Agosto, kinakailangan ito ay ma-ship out na natin, ma-distribute na natin sa iba't ibang probinsya dyan po sa Bangsamoro. Back to square one pala kayo? Dito sa... Sir Angel, back to zero po lahat. Pati po yung accreditation, lahat po ng mga political parties na na-accredit dati ay binaliwala po ng Bangsamoro Parliament. Kung kaya naman by next week, simula po kaming tatanggap muli ng mga petition for accreditation. At the same time po mga sectoral organizations na magpaparticipate for the information po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Hindi na po yan assembleya, kung hindi direct na po nilang ihahalal ang mga sectoral organizations base sa kung anong sektor sila kabilang. Naku, di yung nauna palang ginastos natin, wala na yun. Wipe out na yun. Sir Angel, nakagastos po tayo nung una para sana sa October 13 Bangsamoro election noong nakaraang taon ng 1.2 billion. Kalahating billion doon ay yung pag-iimprenta ng balota. At siyempre yung kalahating billion naman ay para doon sa mga ibang election para Pernalya. Kasama na rin po, yung pati na-ship out na po namin yung gamit Kaya nga Tapos pinabalik po muli natin. Dahil nga po sa hindi natuloy yung halalan ng October 13. So dito kung matutuloy yung September, magkano naman ang budget natin? 3 billion po ang ating nakalaan na budget para dyan sapagkat binalik po ng Kongreso doon sa budget para sa 2026 yun namang nagastos ni COMELEC na 1.2 billion. Kaya intact po at buo yung 3 billion na kakailanganin gamitin natin para po dyan sa Bangsamoro. Naku, ang dami niyo pa. Tapos tuloy din yung barangay election. Isang buwan po pagkatapos ng Bangsamoro election, kunyari po September 14, yung po naman po November 2, tuloy na po ang barangay and SK elections po natin. Siyempre, katatapos lang ng araw ng patay nun, kinabukasan tayo po iboboto na muli sa ating barangay and SK naman.
Ano ba yan? Ang dami nyo sakit ng ulo. Hindi nga kayo pwede magpatupad ng 4-day work week. At hindi po, talaga po nilarapat namin na 5 araw pa rin sa Angel, although mayroon po kaming mga pinatupad na mga pagtitipid para lalong-lalo na po sa mga kuryente sa paggamit po ng ating enerhiya para makatulong naman po tayo sa pamahalaan. Well, good luck, Chairman. At muli, baka may gusto kayong iparating sa mga kababayan natin dyan sa Antipolo. Siyempre po sa mga kababayan natin sa Antipolo, napaka-importante po yan. Kahit yan po isang position lamang sapagkat kailangan may representant tayo sa ating po House of Representatives. At the same time, dapat po natin isipin at dapat po tayo na mailagay sa ating puso na ang pagboto ay isang karapatan, pero ito yung obligasyon din. At doon po sa mga nakatatanda at mga may kapansanan, pwede po kayo makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Meron po tayong early voting hours pa rin. And therefore, yan po para sa inyo, para po maginhawa ang pagboto po ninyo. At ang pagboto po sa Angel ay mula alas 7 hanggang alas 3 lamang ng hapon. Hindi po alas 7 ng gabi. Ayun. So alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Kasi nga, manual count ito. Pero meron po tayong early voting, 5 to 7, sa mga nakatatanda, may kapansanan, at mga nagdadalang tao. Chairman George Garcia, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po sa Angel. Mabuhay po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho sa mga taga-Antipolo, dapat ngayon pa lamang magpasya na kayo. No? Bagay, isa lang naman iboboto eh. Presyo ng karne sa Port Avenue Market, tumaas din. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Good morning kita, may putaga Corinthian. Hindi lang karne yung tumaas. Tumaas na rin ng 10 piso ngayon. Itong presyo ng manok. Itong presyo na yung umaga ko ay ito nakarang araw ay 210. 220 na yung presyo ng manok kayo dito sa Port Avenue. Habang itong baboy ko ay magtataas pa lang ng 5 piso. Yung ilang mga vendor sa palengke, ito katabing palengke dito sa Kanuhan. Pero 330 na yung presyo ngayon ng baboy. Ang pork chop kiniling, 330 na rin. Ang piki ay ito medyo bumaba konti dahil nasa 310. Itong liempo, nasa 380 to 320 na mula sa dating 360. Dahil itong karne ng kambing na nanatiling 500 at 460 itong presyo ng baka ay hindi pa rin na gumagalaw. Pero sa presyo naman ng mga isda, hindi pa ganun na tumaas. Natiling 240 pa rin itong bangos, dagupan. At kung medyo mura-mura, ay itong bangos, Bulacan at Pampanga ay nasa 180 hanggang 200 pesos. Ang ganun din tilapia, nasa 140 itong mga galing na Batangas, galing na Pagkasinan, habang itong galing na Bulacan, natitiling naman ng 90 hanggang 110 pesos. Ang galunggong ay 240 pesos pa rin bawat kilo, 300 ang yellow pig. Habang itong positdomot yung gel ay 210, wala sa dating 180. At yung positkalawang ay 210, ang positkalamaris ay 280 pesos. Pag mahilig ka naman na sumpo, ito yung pinakamura na itong 400 pesos, wala sa dating 350. Ang pinaka-susunod ito ay 1,000 pesos na. At ang pinakamalaki sumpo ngayon ay 1,200 pesos. Di naman gumalaw yung presyo ng mga isda. Sa presyo ng gulay, may mga tumaas na. Itong ampalaya, halos 20. Yung itinaas. Nasa 180 mula sa dating 160. Pili na mga 60 pesos sa kalabasa, mga kamatis. Meron pa rin 40, may 50 pa rin. At pinaka-magandang klase itong 80 pesos bawat kilo. At pipino, tumaas din ng 10 piso. Itong pagtas hanggang 110 ay meron ng 120. Itong magandang klase. 100 naman itong labanos, klase dating 90 pesos. Ang talong, meron 60 at meron din 100 pesos. Hindi naman wala pa ibang presyo ng gulay. Ang prutas ay tanging saging na latondan at lakatan pa rin yung mataas. 90 latondan at 100 yung balagkit. Sa presyo lang na bigas, Rachel,
mayroon pa rin 40 pesos. Pero ayon sa mga vendor, dahil itong 40 pesos dito ay lolo ko rin. Ating 20 pesos na gas ay 40 pesos yung brown rice, 57 na. Alos, wow, so yung gumalaw. Yung hasbin, 54, yung red rice, 63, at 2 piso yung pagkas dito. Yung Japanese rice ay 56 pa rin. Habang yung malagkit, meron pa rin 58, 80, at ang pinakamagandang klase dito ay 100 pesos. Yan ating price sa monitoring report sa Laboratory Report Avenue. Ito pa rin sa Kalukan Resort 3 at ito kinagulat sa Tisares o sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, baka yung nabili ninyong abukado hilaw. O ganito daw kung gagawin ninyo para mapabilis ang paghinog niyan, ha. Ilagay nyo daw yan sa isang paper bag na may kasamang apple o mansanas, ano? Para yung unripe avocado mahinog within 24 hours. Ayan, ha. So kung hilaw yung avocadong nabili nyo, ilagay nyo yun sa paper bag na may kasamang apple para mabilis na mahinog. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 na umaga. Reach number 1 Na naman! Imedya ang oras sa buong kapuluan ay sa mga pauwi ng Pilipinas. Magpapasalubong tayo, tulungan ho natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka at magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate, yan po yung brand na produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulungan po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin naman natin ang Tangerine Chocolate. Lalong-lalo na ngayong panahon na kung saan may krisis, huwag tayong bumili ng mga imported na tsokolate. Maganda umaga, Pilipinas! Aminado naman si Public Works Secretary Vince Dizon na nahaharap sa banta ng posibleng cost increase ang mga infrastructure project ng pamahalaan sa harap ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Yan man tiniyak ng kalihim, magpapatuloy ang konstruksyon ng mga proyekto gaya ng nakasaad sa orihinal na plano. Sinabi ni Dizon, marami sa mga kailangang tapusin ng infrastructure projects ng pamahalaan ay katulad ng mga kalye at tulay na fuel dependent, lalo na ang mga ginagamit na mga heavy equipment. Kaugnay nito, posible rin na niyang matrigger ng oil price hike ang dagdag gasto sa mga construction materials tulad ng semento, bakal at asfalto. Sinabi naman ni Secretary Dizon na maaaring magpatupad ang price adjustment sa mga bagong proyekto ngayong taon, gayon din sa mga ongoing projects, ngunit kinakailangang tiyakin na maipatutupad ito ng maayos at hindi naaabuso. Sa India po naman, nahaharap sa matinding krisis ang mga negosyo. Matapos magkaroon ng malaking aberya sa supply ng langis, bunga ng nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng Iran at mag-alyansang US at Israel. Dahil dito nagbabala ang mga may-ari ng mga restaurant at mga hotel sa buong India ng malawakang aberya at posibleng pagsasarapan ng mga negosyo. Ito ay matapos magdulot na matinding kakulangan sa cooking gas ang nagpapatuloy na gyera laban sa Iran. Dahil sa seryosong banta sa ekonomiya, kaagad na bumuo ang mga otoridad ng isang espesyal na panel upang suriin ang mga kahilingan at apila ng mga apektadong industriya. Buti na lang dito ho sa atin meron tayong mga panggatong. Balik tayo sa uling. Online class sa mga public school hindi makatutulong sa mga mag-aaral ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye mula kay Raymond Datpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Kung si Senador Sherwin Gatchalian ang tatanungin ay hindi ito pabor na mag-shift sa online class ang mga mag-aral sa mga public schools. Inirekomenda ito upang makatipid ngayon na matindi ang itinaas ng presyo ng produkto ng petrolyo.
Ayon kay Gatchalian, hindi advisable ang online class sa public school dahil karamihan sa kanila ay walang access sa internet at sa gasolina o krudo naman ay karamihan naglalakad lang papasok at pauwi. Nakita umano ang epekto ng online class noong panahon ng pandemic na umurong ang pag-aaral ng mga bata sa mga public schools. Mas makabubuti pa rin ang face-to-face classes. Sabi ni Gatchalian, kung gugustuhin ng mga nasa private schools, ay maaring sila ang magsagawa ng online class dahil marami sa kanila ay makatitipid sa paggamit ng petrolyo dahil meron silang mga sasakyan. Maliban pa sa tiyak na may access ang mga ito sa internet. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, Kamara, titiyakin naman na may sapat na safeguards pa ang mga mamamayan, hindi ang mga oil companies na siyang makikinabang lamang sakaling masuspende ang fuel tax. Detalyeng balita mula kay Manang Milky Gunaan, RH12. Manang Milky, good morning. Masusing babantayan ng House Ways and Means Committee sa sandaling maipatupad na ang pansamantalang suspensyon na excise tax sa produktong petrolyo. Tiniyak ito ni Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng komite, matapos aprobahan ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos kabilang ang pagsuspindi sa fuel tax dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa krisis sa Middle East. Ayon kay Kimbo, titiyakin ng komite na ang mamayan at hindi ang mga kumpanya ng langis ang may kinabang sa sandali epektibo ang suspensyon ng ipinapataw na excise tax. Sabi ni Kimbo, ayaw niya itong matulad na sa nangyari ng isinulong ang Rice Tarification Law na naibaba nga ang taripa sa imported rice pero ang tagal bago naramdaman ng taong bayan. Sa hearing, tinaya na 136 billion pesos ang mawawala sa gobyerno sa forma ng buwis pero pwedeng ma-offset mula sa koleksyon ng VAT kung patuloy pa rin natataas ang presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Kimbo, titiyakin ng komite na magiging tugon ng gobyerno ay base sa solid economic data habang pinoprotektahan ang mga sektor na kailangan ng tulong, kabilang na dito ang middle class. Ako si Milky Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Pero kung tutusin, hindi naman ho talaga bababa basta-basta ang kita ng gobyerno kung kukolektahin lamang ng tama ng BIR ang buwis. Ayan ha. At hindi mapupunta sa kung kani-kaninong bulsa ha. Maganda umaga ho sa ating mga taga-large taxpayers ha. Kumasa na ba yung mga resort natin? Isinusulong sa Kamara ang dalawang panukalang batas na magbabawal sa kabataang edad 16 pababa na gumamit ng social media. Sa magkahiwalay ng panukala ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla at si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, layunin itong maiwasan ang epekto ng social media sa mental, health, safety at developmental well-being ng mga kabataan. Ayon kay Congresswoman Lani, itinataguyod ng kanyang panukala ang pananagutan sa likod ng social media platforms at matiyak na hindi inuuna ang digital system o hindi inuuna ng mga digital system ang kinikita nila kaysa sa kapakanan ng mga user. Para naman kay Villanueva, layunin ng kanyang panukala na maprotekta ng mga kabataan sa masamang epekto ng paggamit at exposure sa social media. Una nang nilunsad sa Australia, France at Spain ang social media ban para sa mga minor de edad. Kung kayo hong tatanungin, okay ba kayo na wag i-expose ang, hindi naman siguro wag i-expose, ano? Hindi, pero yung online classes, online learning po pwede yun. Social media hong pinag-uusapan. Kung kayo hong tatanungin, ano ha, pabor ba kayo na ihigpitan o i-ban ang social media sa mga 16 years old and below? Ngayon, makikita nyo yung mga batang wala pang 10 taong gulang eh. Kung ano-anong kalukuhan sa TikTok nang ginagawa eh. Di ba? Wala pang 10 taong gulang, nagme-makeup na yung mga bata. Bakit? Para sa content sa TikTok. Yan ang isa ng mga impluensya. Marami ho nagiging nagiging pasaway, matigas ang ulo, di ba? Nagiging bugnutin. Lalong-lalo na pag magbinagawa mo ng i-access ang social media. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultamayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex,
hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle, glucosa green para po naman sa kasukasuan. Available po ang Ultraplex coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Direct Ginger Katabwi ng Net25. Director Cora Losalia, kumusta na ho kayo? At saka syempre sa ating pong mga suking justices, si Justice Max De Leon, si Justice Energito, si Chief Justice Alexander Gusmundo, batiin natin si Justice Raul Villanueva at ang kanyang mami Sally, sino pa ba? Si Justice Maidas Marquez and other justices from Luzon, Visayas and Mindanao. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Muling nakabawi ang piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito'y makaraang magsara sa 58.89 ang halaga ng piso per dollar. Mas malakas ito kaysa sa naitalang panibagong record low na 59.15 nitong Lunes, March 9. Operasyon ng 12 driving schools sa Metro Manila sinospende dahil sa sangkaterbang violations. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinapigil ng 30 araw ang operasyon ng 12 driving schools dito sa National Capital Region dahil sa mga paglabag sa umiiral na regulatory guidelines ng Land Transportation Office. Ito ay kasunod ng irregularidad sa pag-i-issue ng Practical Driving Course Certificates of Completion sa investigasyon ng LTO. Tahasang nag-release ang mga ito ng certification sa mga nag-aaral magmaneho kahit hindi naman sumailalim o ang ilan na hindi nakakumpleto ng 8 oras na practical driving course. Kahit ng LTO, isa itong malinaw na fraud, misrepresentation, irregular use of accreditation at hindi pagsunod sa regulasyon kasabwat ang kanilang mga driving instructors. Sa inilabas na show cause order ng LTO, inaatasan ng 12 driving schools na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 5 araw na siyang gagamiting batayan sa paglalabas ng desisyon. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Alam nyo, pagka nakikita ko ngayon ang mga gasolinahan, naaalala ko na nag-aaral ako ng high school. Pakita ho ninyo, magkano ang presyuhan ngayon ang nakatala sa mga gasolinahan na RHTV, ha? Ayan, 92.50, 99.45, 97.24, 97.90. Ayan, ha? Presyo ho yan ng gasolina. Noong nag-aaral naman ako sa high school, ganyan ho ang grade na wish ko. Wish ko lang. Kala nyo, ha? Pero nga kakaklase, pag uwi niya ng bahay, sabi niya, Nay, yabang niya, oh. Wala akong line of 7 ngayon, Nay. Tuwa naman ng nanay. Pagkakita ng nanay, parang presyo din ng gasolina, oh. Nung bago magkagera, bakit? 54, 50. Wala nga naman sa line of 7. Maganda umaga, Pilipinas! Limitadong pagbebenta ng petrolyo sa bawat sasakyan pinapayagan. Detalye ng balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nilinaw ng Department of Energy na maaaring magpatupad ng resonable na purchase limit sa petrolyo sa bawat sasakyan para maiwasan yung panic buying at hoarding. Ayon sa ahensya, pinapayagan din yung pagbili gamit yung mga jam at container para sa lehitimo na operasyon gaya ng fishing vessel at sea transport, generator set para sa mga pagamutan, gobyerno, mga telco, gayon din sa mga makinaryang pang-agrikultura. Pero dadaan sa verifikasyon yung mga biglaang request para sa maraming gram na labas na sa normal na pattern consumption. Pwede rin sabi ng DOE yung mga jerrycan basta't ligtas, angkop at tugma ang dami ng binibili
sa tunay na pangangailangan ng operasyon. Pinayuhan ang gagawaran ng retailer na kung may hinala ng hoarding, veripikahin yung gamit na gasolina, ilimita yung benta sa sasakyan o sa sapat na dami lamang, i-dokumento yung transaksyon at makipag-ugnayan sa kagawaran. Ang retailers at suppliers nila yung magsusuri batay sa historical record at uri ng negosyo ng mga mamimili at maaari lamang na magsagawa ng monitoring at aksyon ang Energy Department. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas. Sa Pilipino. Giselle, paki-check mo rin sa DOE kasi ang reklamo ng grupong Sinag, okay lang daw yung mga magsasaka, yung mga mangingisda na miyembro ng tawag dito, yung registry ng mga nasa sektor ho ng pagsasaka. Paano yung hindi miyembro? O yung mga maliliit, at saka yun na sa mga malalayong lugar, di ba? Pakicheck mo lang, Giselle, dahil yun din yung reklamo nila. Sabi nila, doon sa mga organisado, okay yun, di ba? Pero yung mga maliliit, yung mga hindi naman talaga sila nakarehistro bilang mga farmer dahil maliliit ang holding nila, o maliit ang sakahan, paano yun? Kasi hindi na daw ho sila pinagbebentahan, lalong-lalo na yung mga mangingisda, hindi na sila pinagbebentahan pagkaandala, galon. Hindi naman daw nila pwede dalhin yung bangka. Papunta ho sa gasolinahan. Yan. So, pakicheck lang din, Giselle. Samantala, WPS operation tuloy naman sa kabila ng oil crisis ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, pwedeng mag-adjust ng schedule ang mga opisina. Pero ang pagbabantay sa teritoryo, hindi pwedeng mag-day off. Yan ang mga katagan AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla. Kasabay ng panigurong tuloy ang operasyon ng militar sa kabila ng direktiba ng Malacanang na magtipid ng langis ang mga hensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vice Trinidad na nakalatag na ang mga aktibidad sa karagatan para sa buong taon at wala itong magiging letdown. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, 30 Chinese Naval at Coast Guard vessels ang naispatan sa West Philippine Sea nitong nakarang linggo mula Marso 1 hanggang nitong 8. Bagamat mas mababa sa 34 ships noong naunang 7 araw, iginit ng opisyal na illegal pa rin ang presensya ng mga ito sa key locations gaya ng bisinidad ng Ayungin Shoal, Bao de Masinloc, Panatag Shoal o Bao de Masinloc o Panatag Shoal, Escoda Shoal at dito naman sa bahagi ng Pag-asa Island. Ako si Edniel Porroso, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 habang patuloy na namamayagpag ang generative AI. Simula nang ilunsad ang ChatGPT noong 2022. Isang bagong pananaliksik naman na nagpapakita ng nakababahalang ugnayan sa pagitan ng teknolohiyang ito at ng mental health ng mga gumagamit nito. Sa pag-aaral na nalathala sa JAMA Open Network, sinuri ng mga eksperto mula sa Harvard Medical School at Harvard Kennedy School ang mahigit 20,000 adults sa Amerika. Ayon ho sa mga pangunahing may akda ng naturang pag-aaral na si Dr. Roy Perlis, merong malinaw na koneksyon ang dalas na paggamit ng AI sa paglala ng sintomas ng depression, anxiety o pagkabalisa at pagiging irritable. Batay sa survey, 30% na mas mataas ang posibilidad na makaranas ng moderate depression ang mga taong gumagamit ng AI araw-araw. Nasa 50% naman na mas mataas ang panganib para sa mga edad 45 hanggang 65 na madalas na gumamit nito. Habang ang pinakamataas na sintomas ng depression sa mga gumagamit ng AI para sa personal na dahilan ay mga edad 24 o 25 hanggang 44. Natuklasan din sa pananaliksik na mas talamak ang paggamit ng AI sa mga kalalakihan at mga nakabatang edad, mga naninirahan sa syudad at mga individual na may mas mataas na antas ng edukasyon at kita. Bagamat may mga chatbots na idinisenyo para tumulong sa mental health, nagbabala naman ang mga dalubhasa ang mga mananaliksik sa mga negatibong epekto nito gaya ng isolation at potensyal na paglala ng mga delusion at panganib ng pagpapakamatay kung hindi magagamit ng wasto. Ayan. Kaya nga po, ang rekomendasyon, ipagbawal na muna ito sa mga minor de edad. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. DZRH
#1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2, mago po mag-alas 6 ng umaga, tinatayang aabot naman sa 44.8 million ang mga Pilipino adult na overweight o obese pagdating ng taong 2040. Ito yung makarang lumabas ang pag-aaral ng Epidemiological Burden and Cause of Obesity ng Pilipinas na mabilis na dumarami ang bilang o nagsasabing mabilis ang pagdami ng mga obese sa bansa. Ayon sa health economist na si Dr. Madeline De Rosas Valera, ang obesity ay hindi lamang isang lifestyle issue, kundi may tuturing ng major public health at economic challenge na nakakaapekto na sa milyon-milyong Pilipino. Pinangangambahang darami pa ang mga Pilipinong obese o sobrang taba kung hindi magpapatupad ng komprehensibong mga estratehiya para malabanan ito. Batay sa pananaliksik, 10% lamang ng mga Pinoy ang may obesity na ang hindi tinatamaan ng komplikasyon na karaniwang nauuwi sa chronic condition. Ay, maaga pa, so pwede ko yung mag-exercise para mabawasan ang obesity. Ikinukonsidera ng Department of Education ang pagpapatupad ngayon ng 4+1 blended learning model para mabawasan ang siksikan sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa modelong ito magkakaroon ng 4 na araw na face-to-face classes, 1 araw naman ng online learning kada linggo bilang pilot implementation. Bukod dito, pinag-aaralan din ng DepEd ang pagpapalawak ng voucher program hanggang primary education at ang pag-upa o pagbili ng mga foreclosed sa mga pribadong paaralan na maaaring gawing silid-aralan. Tinatayang makapagbibigay ito ng humigit kumulang 1,000 classrooms. Kasama rin sa plano ang paglalagay ng prefabricated learning spaces kung saan 2,571 units ang nakadakdang install sa 1,017 municipalities ngayong taon. 2x2 at ACS Balita susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Democritus. Ang sabi niya, "This is greed. Desire to speak all and listen to nothing." Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bioflu. 2 or more symptoms,